Matapos makabounce back sa kahihiyan at pagiging broke ni 4 Division World Champion Adrian The Problem Broner, nagflex na nga po ito ng kanyang unang sahod bilang isang content creator. Senyales na nakaka-recover na si The Problem. Mainis si Broner sa Socmed ngayon, kaliwat kanan ng kanyang mga guestings sa mga podcast, may mga collaboration pa nga po sa ibang channels like former UFC champ Rampage Jackson. Maraming natawa dahil mula nang mag-viral kamakailan ng video ni Broner kung saan nakita nga pong nangungutang siya ng pang-Uber dahil walang kapera-pera, sabi ng mga fans sa wakas may pagkakakitaan na si Broner at makakabangon na ito sa kahirapan. Sana nga lang daw ay magbago na ito at matutong magpakumbaba at pahalagahan ang kanyang pinaghihirapang pera. Pero isang araw pa nga lamang po mula nang mag-flex si Broner ng kanyang unang sahod as content creator, tila bumalik agad ang sungay nito, balik sa pagiging hambog at bastos. Sa isang podcast po mga amigos, iniyabang po ni Broner na binembang daw niya ang nooy GF ni former world champion Paulie Malignaggi. Taong 2013 na maglaban sina Broner at Malignaggi para sa WBA welterweight title. Tinalo ni Broner si Paulie via 12-round split decision. At sa post-fight interview nga po, sinabi ni Broner na bukod daw sa naagaw niya ang belt ni Paulie, pati rin daw ang girlfriend nito. Akala ng kausap ni Broner sa podcast ay yabang lang ito ni Broner. Pero rektahang sinabi ni Broner na ito daw ay true story. Ani Broner, nung linggo ng laban kanyang nalaman kung sino ang girlfriend ni Malignaggi. At ito daw po ay nadiskartihan ni Broner at binembang ng buong linggo. Heto po't painggan natin si AB. Who did you fight when you were in the ring and you had a after fight interview and you're like, I just beat the shit out of a Mexican? You remember when you said that? I beat Polly. I left with his belt and his girl. Wait, don't brag about taking my side piece. Don't brag about taking my side piece. Yeah. Oh, you talking about when I fought Paulie? And Yes. yeah, and I took his girl. Yeah, you were talking crazy. Yeah, no, but it really happened, man. It did happen? Yeah, the week of the fight, you know, I found out who his girl was, and I was just fucking her all week. Oh my God, bro. There's no way. Samantala sa iba pang balita, kinumpirma ng kampo ni William El Cameron Cepeda na sila Montrose ang kanilang makakasagupa sa August 1. Ayon po yan mismo sa kanyang trainer na si Jay Panda Nahar. Ayon din sa ilang trusted source natin na ito daw po ay gaganapin sa Las Vegas. Dati na rin pong napabalita na ang laban na ito ay magiging para sa bakanteng WBC World Lightweight title na binakante nga po ni Shakur Stevenson. Samantala may posibilidad daw po na hindi na talaga makapaglaro o makalaban muli ang YouTube sensation na si Jake Paul. Matatandang sa huli naging laban ni Jake Paul nitong nakaraang taon ng Disyembre, binasag ni Anthony Joshua ang kanyang panga at tinalo siya via 6-round knockout. Mismatch itong maituturing sapagkat cruiserweight lang naman talaga itong si Paul at higit sa lahat, hindi naman siya pasok sa top 5 na pinakamalulupit sa cruiserweight division. Kaya naman ang lumaban si Jake Paul sa isang lehitimong world heavyweight champion gaya ni Anthony Joshua ay talaga naman parang isang suicide mission. Ang ni Jake Paul sa mga susunod na araw, iiskanin na naman siya para makakuha ng update sa kanyang healing process sa panga. Dito daw niya malalaman ang time frame kung talaga bang makakalaban pa siyang muli. Dagdag pa ni Paul, gumagaan naman ng kanyang pakiramdam habang lumilipas sa mga linggo. Pero kailangan talaga niya makakuha ng clearance bago makapag-sparring ulit. Depende talaga ito sa kung paano maghihilom ang kanyang buto. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan.